Oh. Ganda ng gawit ni BBBM dyan, Eto, mga bata pa. Ayan, bata. April, so 2010. Anong, ito kaya nun, yung time na medyo nag-addictus? Si Sandro. Si Sandro talaga maliit, no? Tapos si Simon, mas malaki din talaga siya kay Sandro even that time. It's hard work. Hopefully it is 28 days. 2010. Ano kaya tinatakbo ni PBBM dito? Number 32, Bongbong Marcos. Most probably senator, no? Senator na siguro to. So this is your first time to go out in this kind of activities. Are you enjoying it? Are you enjoying it? You like it? So how do you feel about the limelight? Well, when I campaign with my dad, I don't usually notice the limelight because I like to think the limelight's for him. And so when I campaign, I do it for him, not myself. And it's Kisig, no? Di ba? Bata pa lang, may kisig na eh. May kisig eh. All of you go to school. Where your dad graduated. How is it? Going to school in Kasama po natin ang from at first, obviously we have high expectations. It was piano, I got to really strong. how do you decide to do that? Well, he likes the sort of, he's always there for us. And if we have any problem at the school, he's going to talk about and at the same time, he's campaigning, going province after province, trying to win the elections. And I just want to come here. Grabe, di ba? Yan ba? Yan yun na binibintangan na nag-a-addict, ha? Hindi, si Senator Amy lang din naman eh. I think Senator Amy doesn't know what she's talking about. Kaya ganun. Siguro, hindi niya lang alam talaga, no? Kung ano mga pinagsasabi niya. Di ba? Love na love niya yung daddy niya. Oo nga. Wala sa anino ng kanyang mga magulang, si Ferdinand Marcos Jr. Gumagawa ng kanyang sariling pangalan, wasak. Si Senator Bongbong, si ikaunlad ng bayan, wais na senador, ang kailangan. Anong taon to? Pansin ko, ang dali-dali puntahan ang opisina ninyo, halos wala kayong security pintuan. Oo, bakit? Hindi naman kailangan ng security dito. Ang ganda ng opisina niya, Lord. Oo, parang lounge ng hotel. 2013. Oo. May nakita ko ng magandang staff. Eh di ba si Lord De Vera, medyo kilalang parang leftist yung dating nito. So in-interview niya si PBBM before 2013. Naka-Hawaiian shirt ba yun? Ay, naka-Hawaiian shirt. Hindi, si Manong yun. Uy, welcome sa isang episode ng Wasak mga tol. Kasama natin. Sigurado ako hindi ko na kailangan pakilala to. Si Senator Ferdinand Marcos Jr. Sir, maraming salamat sa oras. Sir, maraming salamat. Mas kilala sa Bongbong. Bongbong. Hindi Ferdy Jr. Oo, marami talaga nagtatanong. And nagsimula yan kasi yung alam niyo ba yung bumbong? Yung kawayan na pinaglalagyan ng Puto Bongbong. Hindi, yung kawayan na pinaglalagyan ng tubig. Okay. Tapos tatalian nung tanga na isasabit dito. Yung water carry pala yun. Oo, bumbong. Nakita ko yung sa mga painting. Nung tumakas yung tatay ko sa Hapon, yung gera, yun ang disguise niya. Dala-dala niya yung ganun, kaya hindi ko ginugulo ng mga Hapon. Tinutok ko siya noon, Colonel Bumbong ang tawag sa kanya. Nung bata ako, lagi ako sumasabit sa kanya. Sabi niya, para kang bumbong. Ayun. Ngayon alam niyo na. Alam niyo na kung bakit bongbong. Sumasabit daw na ganun. Yung bongbong yung ginagawang backpack, yung kawayan, no? 'Di ba? Yun yung ginagamit pang igib. Yun. Ginagamit pang igib. Tapos kaya tawag sa kanya Colonel Bongbong. Nung kalaunan daw laging sumasama sa tatay, naging bongbong, para kang bongbong. Yun pala yun. Ngayon alam nyo na.
habang tumagal yung panahon, pinaganda nila ng konti ng bongbong. Sa Oxford, sir. Sa Oxford, yung bongbong pa rin. Hindi, natatawa sila pag tinatawag akong gano'n. Pag yung kaklase ko nakita ko, tapos yung kaibigan ko tinawag, hey Bong or Bongbong, halika rito. What kind of name is that? At one point, sabi ng isang kaklase ko, hindi ka pwedeng dumaan sa buhay ng pangalan mo. We will call you Ferd. Alam mo naman yung sa Pinoy, ewan kung bakit na napag-initan yung ating mga nila. Totoo naman kasi, saan ka naman nakakita? Girly. Oo nga. Boy. Tanda na. Lola boy. Junior. Dito yung babae, pinapalala ng gay. Gay. Oh, gay. Hindi, Marami marami tayong gay. Yung lalaki ang gay. Gay Alice Dalese. Oh, anti-Marcos to. Tapos na po ng impeachment. Ano bang feel nyo? Relief? O nami-miss yung impeachment sa tingin? Well, yun ang, dahil talagang kami, nung bandang, lalo na nung last 2 months, naaabala na kami dahil sinasabi marami tayong kailangan gawin at hindi natin magawa dahil nga kailangan tapusin yung impeachment trial. Hindi mo naman masasabing kailangan mas importante sa isa. So, ngayon, talagang para sa amin, Impeachment trial pala to nung 2013. Bagalan nga natin konti, medyo labo eh. pagkakataon. Nahabulin yung aming legislative agenda dahil sa dinami-dami ng aming kailangan gawin, na-postpone lahat doon dahil sa impeachment trial. Yung suot niya ba doon, Senator, hindi ba Makati yun o mainit? Ang mainit. Ang kapal. Mainit. Para kami nakasuot ng curtain. Pang Nazareno. At balita ko, mga size daw ni TJ Gingo na daw yung unang sukat nun. Oo, pare-pareho yung unang sukat. Oo, pare-pareho yung unang sukat. Mabuti nga napalitan kasi yung unang, walang gusto dun sa unang gown, yung sumumpa kami. So, pinalitan. Binibigay pa yung unang gown. Nasa amin lahat, binibigay din sa amin eh. Pwedeng pantaklob ng kotse yun. Pwede, oo. You're one of the 3 to who voted to acquit. MAD nga. Kahit napakagaling ko, sasabihin, Ulit, ito. Mag-acquit ka pa rin ba? hindi na magbabago yun. Hindi na magbabago. Yung tanong mo kanina kung may nagpalit, I don't think so. Kasi, Ang chief miss nila si baka raw si Villar. hindi. Si Senator Villar, ang talagang nag-iisip siya ng malalim kung ano ang gagawin niya. Kasi sinasabi niya, hindi lang para sa kanya, dahil siya ay pangulo ng partido namin, ng nasyonalista, hindi lamang yung merits dun sa kaso, kung anong magiging lagay ng partido. Iba yung magiging consideration niya. Kaya matagal niyang inisip yung kanyang boto. But I don't think may nagpalit ng boto. Sa course ng trial, Senator, hindi mo ba naisip na parang, I should have been a lawyer. Bakit nga hindi ka nag-abogado? Bakit economics hindi mo pag-aralan? Kasi hindi ako papasok sa politika. In fact, talagang ayaw kong pumasok sa politika. So, sabi ko, pag nag-law ako, dahan-dahan ang papuntayan doon sa politika. Kaya pala, ayaw, ma'am, sabihin nila, ayaw ka, pero Hindi, may paliwanag siya dyan. Kung naging lawyer ka ng early 1980s, wala yun. Hindi, kasi sinasabi, talagang nagpipigil ako habang... Ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga dahil ba't pa ako magmamumulitika eh. Nandiyan na yung airpad ko, nandiyan na siya. Lahat na nang makagawa, kayang gawin na maganda sa politika, nagawa na niya. So, kahit napakagaling ko, sasabihin, at least as good eh. Hindi pwedeng Nasa lampatan. anino ka lang lagi. Oo, laging ano. But here you are. Oo nga eh. Yung plano mo kung minsan hindi nasusunod. And that's exactly what happened to me. Pigil ako ng pigil, sabi ko, I'll go into private life. You know? So talaga yun ang plano ko. Kaya ang aral ako, yun ang business, economics, gano'n. Nangyari yung 86, na-exile kami sa Amerika, hindi kami makauwi. Tapos kami ang ginagawang issue. Hindi yung issue yung kung anong ibang bagay, pero yung Marcos mismo ang naging issue. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng sagutin o labanan o depensiyahan ang sarili ko at saka yung pamilya ko kung hindi sa larangan din ng politika. Dahil doon kami binibire. So doon ko sasagutin. So parang the only way for us to counteract yung mga lumalaban sa amin, yung mga umiipit sa amin, pumasok din sa politika para doon sa larangan nga ng politika. Magsagot lang kami kung ano. Senator, Okay. Very rin, no? And then, very enlightening din. Kasi nga, di ba? So, yun pala yun. Ayaw niya tumakbo ng sa politika sana. Kaya lang, parang dun sila binabanatan. Okay, fair enough. From 2005 hanggang current year, no? Nung habang pinapanood ko, wala akong makitang matibay na ebidensya or sintomas na talaga nag-a-addict eh. Kahit isa lang eh. No, wala eh. Wala talaga eh. So, hindi ko makita doon eh. Pakinggan niyo kung paano sumagot si PBB. I think this interview was sa Hawaii noong 1989. Kailan ba sila nung 86 o 3 years nung pinatalsik si PBB sila, medyo bata-bata pa si PBBM eh. Pero later on,
3 years lang, medyo nag-matured, maaga nag-mature yung itsura. I'm sorry, take two. Okay. How is the family taking the events of your father's delicate and often critical condition? Well, as anyone who's been through it, who's had an extended sickness in the family would probably understand. It's quite nerve-wracking. It's an emotional roller coaster. But as we are all wont to do, we get more and more used to it. I suppose we're handling it better now than we were before. It's never easy. But we're still here. Well, what can you say about your father's steadfast decision to return to the Philippines, given his present health condition and the persistent rejection of all your appeals by the Cory government? Do you still think it is a good decision? Oh, yes, certainly. There are no good reasons for us to stay here. The very basic fundamental question is whether or not we belong here. We do not. Home is in the Philippines, not here. Secondly, we have been accused of all kinds of terrible crimes, and we have been accused of all kinds of terrible misbehavior. And the place to answer that is in front of the Filipino people, not in front of the American media, not in front of the American public, not in front of the American political system, but in the Philippines. And certainly it was a good decision. As a matter of fact, I don't even think there was a decision that had to be made. It was almost a given. Yun nga no? Hindi sila nabigyan ng pagkakataon eh. Pero ito naman, pinakita ko lang yung 1989 to eh. So, yung talagang magaling magsalita, diyan pa lang alam mo na eh. Diba? Diyan pa lang di ba, magiging presidente na eh. Walang duda eh. If you were your father, would your decision be exactly the same, or would you do certain things differently? The question as to whether or not one should return home is not really a question any longer. To go home, certainly, yes. To do things differently, who knows? It's very hard to say. I wouldn't be one to second guess him, but perhaps we see things in a different light now than we did 3 years ago. Has the family discussed any plans in the event of the inevitable happening, God forbid, to your father? Oh, certainly, yes. Galing no? Galing magsalita eh.